ngayon, punta naman po tayo dito sa isa pang topic na nakita po natin na kung saan meron pong inisplok mga kababayan etong politiko. Ayan yung source natin ha, politico.com.ph mga kababayan. Sa kanila po galing yan. So sabi dito, bilis ng karma, ambitious, exec acts after betraying boss. Pagkatapos traitor rin yung kanyang amo mga kababayan. So eto yan, ililipat ko na lang dito mga kababayan ha. Kung titingnan nyo, nilagyan ko na lang ng puting ahas. Ano po, kung titingnan nyo, sabi po dito, isang ambisyosong matataas na opisyal ng gobyerno, o etong AS, ang naiulat na nawala ng trabaho sa gitna ng malaking paglipat sa loob ng kanyang ahensya bilang resulta ng kanyang sariling pampulitikang maniobra, mga kababayan. Sabi pa dito, ayon sa Grapevine, ang AS ay nakatakdang palitan ang Billy Guard boss o etong BB at sinubukang makuha ang inaasam-asam na posisyon sa pamamagitan ng pagmamaneho sa pagitan ni BB at ng isang powerful official o etong PO, mga kababayan. So ngayon sabi pa dito, diskarte niya, palihim na nire-record ng PO na pinupuna ang performance ni BB. Ipinapadala umano ni AS ang audio file kay BB, umaasang mag-uudyok ng galit at komprontasyon sa pagitan ng dalawa. Ibig sabihin mga kababayan, eto pong isang tao ng gobyernong ito, inire-record yung mga usapan mga kababayan. Tapos ipinapadala doon sa isang tao para mag-away mga kababayan, yung isang powerful official or yung isang politiko mga kababayan at saka yung isa pang politiko. Ngayon mga kababayan, ang intensyon naman nitong taong ito, na taong gobyerno, magkagalit yung dalawa at kapag nagkagalit yung dalawa, makukuha niya yung posisyon po na inaasam-asam niya. So malaki din ang posibilidad mga kababayan na etong si ang nagpapadala mga kababayan ng mga audio recording, mga information, mga bali-balita dito kay Buljakera, dito kay Maharlika mga kababayan. At eto rin si yun tinutukoy mga kababayan na puting ahas nitong si Maharlika. Alam niyo mga kababayan, kung tutusin na itong taong ito, napakaganda na po ng posisyon po nito. Napakalaki na po ng sahod nito mga kababayan sa totoo lang sa gobyerno. Kaso nga lang, sabi ko nga po sa inyo, yung mga matatagal dito, alam nyo yan, laging ating binabanggit, kapag kasi ang tao nakakatikim ng konting karangyaan sa buhay, hindi po kasi marunong makontento. Bibihira talaga yung mga tao na marunong makontento kung ano po yung nakukuha po nila or natatanggap nila sa pang-araw-araw po nilang pamumuhay. Ito po kasing taong ito, iba to. Hindi to marunong makontento mga kababayan sa kung ano po yung meron siya. At saka take note mga kababayan, ito pong taong tinutukoy natin na ito, babae po ito. Di po ito lalaki. Ito pong si Sabi pa dito mga kababayan, ito daw. Kung titingnan nyo, ang plano ng AS, gayunpaman, ay lubhang nag-backfire. Ang recording ay hindi na natili kay BB. Ngunit kahit papaano, o gawin na lang natin mga kababayan, etong si B1 at si B2, yung pinag-aaway ni B3. Ano po ngayon, eto daw mga kababayang si B1, gayon pa man, ay lubhang nag-backfire. Ang recording ay hindi daw po nanatili kay B2. Ngunit kahit papaano, nakarating sa PO, na galit ng natuklasan ang pagtataksel mga kababayan, nitong si nagre-record ng mga usapan. Sumunod ang mabilis na pagganti kung saan ipinakita sa AS ang pinto. Ibig sabihin, pinapalis na mga kababayan. Ano po, sa kabutihang palad para sa AS, ang ahensyang pinagtatrabahuan niya ay nasa gitna ng malawakang muling pagsasaayos na nagpapahintulot sa kanyang paglabas na sumama sa bureaucratic reshuffle sa halip na tumayo bilang isang political pull-out mga kababayan. Ibig sabihin, siguro saglip na matanggal to mga kababayan. Pero pagkakaalam ko dito, tinanggal to mga kababayan, or tinatanggal.
Yun yung pagkakaalam ko dyan. Pero ang sinasabi kasi dito sa inisplok ng politiko, ito daw po ay parang inire-reshuffle. Saglip na mapasama doon sa mga pinupul out. Alam ko naman, pamilyar kayo mga kababayan, doon sa natalakay natin nung nakaraan. Kung matatandaan nyo, di ba? I think nabasa nyo na ito sa iba't ibang mga pahayagan na meron po mga kababayan na magaganap na anuhan na pagsasaayos ng isang ahensya ng gobyerno ni PBBM, which is pinagpapasa pa nga ata mga kababayan ng ng resignation ata yung iba mga appointees mga kababayan para magkaroon ng ng pagsasaayos. Ano po, dahil nga sabi ko sa inyo, yung mga nagtatrabaho ng maayos, mariretain or mananatili sila mga kababayan. Yung mga hindi nagtatrabaho ng maayos at yung kumukuha ng mga impormasyon sa gobyerno at ipinamimigay dun sa ibang mga tao mga kababayan, yun yung mga mabawala. At alam ko naman na siguro yung gobyerno natin may idea na kung sino-sino po yung mga mawawala at hindi. Kaya nga meron tayong tinatawag sa gobyerno na evaluation. Ngayon mga kababayan, ang tanong natin, sa balitang lumabas na ito galing po sa politiko, kasi alam niyo mga kababayan, kapag kasi binasa ito, medyo masama siyang pakinggan. Kasi pupunta siya mga kababayan doon sa salitang tsuge. O tsinuge sa madalit salita. Kasi sinasabi diyan kung titingnan niyo bilis ng karma, ang ambisyosong exec ay tsinuge matapos ipagkanulo si boss. Ibig sabihin ng tsinuge mga kababayan, tinanggal. Tinanggal etong babae, etong babae na nagbibigay ng impormasyon para sirain yung kanyang amo, yung kanyang bossing mga kababayan. Kasi kung titingnan po natin, eto nga daw yung niya, yung galawan nito Sabi dito, eto daw pong hair strategy, secretly recording PO criticizing BB. Performance as allegedly sent the audio file to BB, hoping to spark outrage and confrontation between the two, mga kababayan. So ibig sabihin yung tinutukoy po dyan, hindi lalaki, babae. Babae po yung yung nagre-recording mga kababayan ng mga usapan. At siguro etong si babaeng ito rin yung nag-i-explok kay Maharlika na mga impormasyon na pinag-uusapan sa gobyerno, tapos nagugulat na lang yung taong bayan nalalaman itong si Maharlika at ginagawan pa ng kung ano-anong klaseng kwento. Sa madalit salita, pagdating kay Maharlika ng impormasyon, nilalagyan ni Maharlika ng magandang kulay para pagka ipinakinig sa mga taga-suporta ni Duterte, makulay yung mundo ng mga nakikinig kahit hindi naman totoo. So ngayon, kung tutusin mga kababayan, dapat itong taong ito, hindi lang kung totoo man na tinanggal ito, dapat hindi lang tanggal yung ginawa dito, dapat kinasuhan pa ito para magtanda etong si Alam mo mga kababayan, lahat kayo atat na makilala etong taong ito. Pero sabi ko nga po sa inyo, hindi natin pwedeng pangunahan yung paglalabas ng pangalan ng taong ito. Kasi nga ang gobyerno po natin ngayon, kapag may mga taong tinatanggal or inaalis sa posisyon, hanggat maaari, binibigyan ng magandang exit. Hindi kasi si PBBM katulad ni Duterte na kailangan ipamedya pa kung paano niya tinanggal etong si former Vice President Leni Robredo sa kanyang gabinete. Di ba mga kababayan? Si PBBM hindi po kasi ganon. Hanggat maaari, binibigyan niya ng magandang exit mga kababayan, ito pong mga natatanggal or nawawala sa gobyerno. So ngayon, maliwanag naman na ayon po dito sa inilabas na ito mga kababayan ng politiko, kilala na kung sino yung nagre-record ng usapan dyan sa isang departamento ng gobyerno ni PBBM and then ipinamimigay mga kababayan dito sa isang politiko para mag-away yung mga nasa sa gobyerno ni PBBM. Tapos siguro eto ring taong ito, etong babaeng ito, yung nagbibigay ng impormasyon kay Maharlika. Ang maganda dito mga kababayan, kilala na siya kung sino siya. Kaya nga napakabilis ng karma. Alam niyo mga kababayan, sayang etong babaeng ito kasi napakalaki ng sahod mo, day. Tapos napakaganda ng posisyon mo, day. Ipinagpalit mo lang sa kagustuhan mong makakuha ng mas mataas pang posisyon. Hindi ka kasi marunong makontento. Yan na lang yung mensahe natin sa kanya.